Kanina kasabay ng Senate Blue Ribbon Committee hearing, naglabas ng video sa kanyang Facebook page si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico kung saan sinabi niya ang kanyang nalalaman sa issue ng mga maanomalyang flood control projects. Kunin natin ang reaksyon ng ating suking political analyst at dating Cabinet Secretary si Sir Ronald Llama. Sir, magandang gabi po. Welcome sa Arangkada Balita. Sir Ronald. Okay, sir, mukhang naka-mute po kayo. Sir Ronald? Nasa Japan kasi si Sir. Okay. Oo, kaya Sir Ronald? Hi! Yes, Sir Ronald. Nako, kasing... Hi, magandang gabi. Pasensya na. Okay lang po. Magandang gabi, Ninya. Tsaka Jack, long time no see. Yes, long time no see, Na-miss Sir. ka namin, Sir, Definitely, huli kami nagkita na nagsha-shopping si Sir. Anyway, Sir, kasi init ng ramen dyan sa Japan, ang mga naging inilabas na pahayag kanina ni dating Representative Zaldico. Ano po ang unang naging reaction nyo nung lumabas ito? Well, dapat hindi naman kaagad i-reject yung ganyang klaseng mga statements. No? Kailangan busisiin na maigi yung kanyang mga sinabi. Pero at the same time, hindi naman dapat tanggapin agad as gospel truth yung kanyang mga sinabi. No? Dahil nga, nung una ko napanood dyan, akala ko AI eh. Dahil Sir. medyo nagulat ako na yung head ng Appropriations Committee ay sinasabi na yung presidente ay nag-insert sa sarili niyang budget. Yung NEP kasi, budget siya ng presidente, the president's budget. At ang sinasabi ni Zaldico ay kinausap siya ng presidente para mag-insert ng 100 billion dun sa NEP. Parang yung logic kasi dyan, bakit hindi mo nalang ipinasok sa NEP? Ba't kinakailangan mo pang i-insert? Parang hindi siya logical. Kaya nagkakaroon ng problema yung narrative ni Zaldico. Totoo rin naman yung sinabi niya na ang nagre-release talaga ng unprogrammed funds, yung presidente. Totoo yun. Power yan ng executive. Pero yung pag-insert sa BICAM, ang gumagawa kasi niyan yung mga legislators yung mga congressmen, especially yung head ng Appropriations Committee at yung mga senador. Specifically yung head ng APRO ng Senate. Pero in this case, parang yung Senate President yata ang gumawa ng insertions. No? Kaya mas mahalaga na bumalik na lang dito si Zaldico. Para yung sinasabi niyang mga katibayan, yung sinasabi niyang resibo, ay ma-scrutinize natin ang gusto kung siya ay totoo o hindi. Pero offhand, ay parang medyo weird lang na yung presidente ay nag-i-insert sa sarili niyang budget. No? Yung NEP na siya ang gumawa. Kaya yun lang ang tingin kong dapat nating maging circumspect tayo. Tsaka sir, and partner, kung matatanda natin sa zona ng Pangulo, doon siya mismo ang nagbulgar nga nitong mga anomalya sa flood control projects. Posible kaya yun na siya magbubulgar ng something na pwede palang bumalik din sa kanya eventually? Yes. At a certain level kasi, kinakailangan ng presidente ng command responsibility. Diba? Halimbawa para sa NEP. Pero yung usapin kasi ng BICAM, yung usapin ng insertions, mas responsibility yan ng Senado at Kongreso. No? Kaya lalo na ngayon na sabog itong usapin ng corruption, no? Ay kahit papaano may command responsibility diyan yung presidente. Pero at the same time, siya yung nagsabi na mahiya naman kayo. Siya yung naglabas ng 15 na top contractors at yung website na isumbong niya sa Pangulo. No? Kaya kailangan din natin tingnan yung mga pangyayari na yan na hindi ito black and white. Mas ang nakikita natin ngayon ay yung gray. At sa gray ay maraming dapat maparusahan. Pero pumunta tayo kung saan tayo dadalhin ng ebidensya. Kaya nga mahalaga na yung nagsabi nito, si Zaldico, ay bumalik na lang siya. No? Para dito niya masabi sa isang court of law or dito sa Senado o dito sa ICI, yung talagang ebidensya na meron siya. Pero offhand kasi, parang medyo parang medyo weird yung kanyang statement. Na yung presidente mismo ang nag-insert sa sarili niyang NEP.
Ayun na nga. So pag ganyan na, let's say, totoo, na kunyari, nag-insert nga siya, may mga, ano ba yan, papeles, may Paper trail. signature paper trail na maaaring mag-connect sa presidente? Well, hindi natin alam kung ano nga yung kanyang ebidensya na hawak. Ano yung resibo na sinasabi niya? Ano yung envelope na sinasabi niya? Di ba? May bilanggit siyang envelope. So, mahalaga ay dalhin niya rito. Ang hirap kasi ng Zoom Katulad dito, nagzo-Zoom tayo. Baka mamaya, sabihin ni niya, ay, di ako naniniwala sa sinasabi ni Ronald. No? Ang layo niya Nandito siya sa Tokyo habang nagkakagulo kami sa Pilipinas, nandiyan siya sa Tokyo. No? Kaya lalo na yung ganyan na isang napakahalaga na usapin. No? At nangyayari yan sa konteksto na may parating na mga pagkilos o malalaking mobilisasyon. Parang ang ganda ng timing. No, na bago nangyari yung 3-day activity ng mga anti-government forces, ay lalo na may threat pa ng destabilization, biglang lumabas ito. No, mas maganda sana kung mas rigorous yung ibinigay na ebidensya. At hindi rin nakakatulong na mismo si Senator Amy Marcos 2 days ago, sinabi niya na tetestigo si Saldico. Alam naman natin politically kung kaninong kampo si Amy Marcos. Ibig sabihin, may advance notice siya. Paano siya nagkaroon ng advance notice? Hindi naman sila magkapartido o magkapolitika ni Saldico. So baka may nangyayari na hindi tayo alam na dapat nating malaman. No? Bakit ba ginawa ni Saldico ito? Sino ba ang makikinabang dito? Ito ba ay kasama dito sa nakikita nating build-up papunta sa pagpapabagsak ng presidente? So yan yung mga tanong na gusto nating matanong kay Saldico pag nandito na siya. At yun nga po, yun sinasabi, yung timing nito ay medyo dikit do sa 3-day rally nga na ikinasa ng INC. At may mga nagsabi, part din to ng destabilization plot against sa administration. Naniniwala po ba kayo dito? Well, posible siya, pero hindi naman automatically naniniwala ako. Ang gusto lang natin makita ay yung konkretong ebidensya at dalhin ito sa kanyang logical conclusion. Kung talagang may ganyang ebidensya, ay dapat harapin yan ng ating mga institusyon, especially ng ating judicial system. No? Pero ayun nga, for now, ay parang kulang. Parang kulang yung ebidensya. Kaya pinakamahalaga ay pumunta siya rito. At may mga suspicious na mga pangyayari, lalo nga nung in-announce ni Senator Amy 2 days before na mangyayari ito. No? At ito nga, yung mismong testimonya ni Saldico. No? Kaya, yun lang, yes, kinakailangan itong busisiin ng maigi at parusahan yung dapat parusahan, lalo na kung merong malinaw na ebidensya, pero huwag kaagad natin i-reject o tanggapin habang wala yung mga yon. No? At huwag tayong papagamit dito sa mga puwersa na gustong gamitin ito, sabi nga ni Cardinal David, to throw the baby with the bathwater. No? Para gamitin ito, labas ng ating constitutional at saka legal limits na hindi natin sigurado kung saan pupunta. Kung sakaling merong ganyang pagkakasala yung matataas nating opisyales sa gobyerno, then idaan natin sa proseso. No? Yung ganyang klaseng paglilitis. Okay. At ano naman po ang reaksyon ninyo dito sa resumption ng Senate Blue Ribbon Committee hearing? At nagulat rin ba kayo sa mga naging pahayag kanina ni Yusek Bernardo at sinabayan pa nga nitong video ni Zaldico? Yes and no. Dahil nakita naman natin nung unang testimony ni Yusek Bernardo, dinawit na niya yung dating Senate President. Diba? So, medyo alam natin na marami siyang alam. Baka nga siya yung linchpin Baka siya yung tumatahi nitong mga issues na ito sa DPWH. Baka nga siya yung pinaka-importanting elemento dito sa sindikato sa DPWH. No? Pero, itong mga bago niyang dagdag ay very dramatic at saka very compelling. Parang detalyado
Oo nga po. Magkano yung kickback, kailan, saang proyekto kinuha. So, again, no, pag yung resibo niyan ay nasa harapan na natin, ay dapat na talagang kasuhan, litisin, Okay. at ibalik yung mga kinuha ng mga senador na ito. Okay. Dahil ngayon lang na isama si Senator Grace Poe. Oo nga po. No? Sir? Si Nancy Binay, Oo nga diba? Si Secretary Bonoan. Aha. Kaya Pati si kaya Angara. Oo nga. testimony. Kaya nga Si po. Sani Angara. Yes. Although yung USEC ni Sani Angara ay medyo lumabas na yung pangalan Oh. sa ibang mga testimony. Ako. No? Sige po. Kaya, kumbaga, the plot thickens. Sir, Ronald, naku, maraming salamat po sa oras na binigay niyo. Baka malamig na rin yung ramen niyo dyan. Again, maraming salamat sa binigay mong oras dito sa Arangkada Balita. Sir, mag-ingat po kayo at mabuhay. Mukhang kayo mas kailangan mag-ingat. Kayo yun nandyan eh. Salamat, sir. Salamat.